Yow, kamusta mga kami sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, LeBron wala na sa prime. Pag-uusapan na din natin, former sixth-man Lakers na. Ang Los Angeles Lakers superstar nga na si LeBron James ay papasok na sa kanyang year 21 next season sa NBA, na kung saan, siya na nga ang second oldest player na active ngayon sa NBA. Kapag tuluyan ngang nag-file ng retirement itong si Andre Iguodala ay si LeBron James na nga ang oldest player sa NBA. Kaya naman marami na naman ang nagsasabi na tapos na ang prime nitong si LeBron James. Hindi na rin naman ito bago mga kami sports, dahil ganito nga rin ang sinabi sa kanya last season, subalit nakita naman natin na kayang-kaya niya pero na makipagsabayan sa mga mas batang players sa kanya. Ayun nga sa mga NBA insiders na baka nga makita na natin next season ang pag-decline ng career at paglalaro ni LeBron James sa NBA dahil nga sa edad nito, na kung saan noong nasa gantong edad na nga lang sina Michael Jordan at Karl Malone ay nag-a-average na lamang sila ng 14.2 points, subalit si LeBron James nga ay nag-a-average pa rin ng 28.9 points per game, na kung saan makikita natin na halos parang nasa prime pa rin niya ito. Kaya naman para nga sa akin kung sakaling mas bumagal nga itong si LeBron James kumpara last season, ay okay lang dahil malaki pero naman ang nagagawang impact nito sa loob ng court. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, patuloy pa nga rin na naghahanap ng players ang Lakers front office, kaya naman nandito nga ang suggestion trade ng mga NBA insiders upang mas mapalakas pa nga nila ang kanilang opensa next season. Subalit isang paalala muna mga kami sports, na ito nga ay isang trade idea pa lamang na galing sa mga NBA insiders at hindi ko nga ito gawa-gawa lamang. Sa trade idea nga na ito, ay makukuha ng Boston Celtics sina D'Angelo Russell at Jared Vanderbilt. Habang makukuha naman ng Los Angeles Lakers itong si Malcolm Brogdon na former sixth man of the year, na sobrang consistent sa kanyang opensa at depensa noong playoffs last season. Itong si Malcolm Brogdon nga ay nag-a-average last season ng 14.9 points, 4.2 rebounds, at 3.7 assists, na mayroong 48.4% from the field at 44.4% naman sa kanyang 3-point line. Kaya naman kung ikaw ang aking tatanungin kami sports, sang-ayon ka ba sa trade idea na ito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.